Samantala, biyahe ng mga bus sa iba't ibang probinsya tuloy sa kabila ng banta ng Bagyong Paulo. Narito ang report. Tuloy pa rin ang biyahe ng mga sasakyan sa isang bus terminal na ito sa Dagupan City. Sa kabila ito ng nararanasang sama ng panahon na epekto ng Bagyong Paulo. Pero ramdam daw ang pagbagsak ng bilang ng mga biyahero. Siyempre, dahil sa bagyo, medyo maapektuhan ng konti yung gaya natin. Siyempre, mga pasahero, imbis na lalabas, hindi na lalabas yan. Tulad na lang ng mga bus na biyaheng Baguio, bumaba raw ng 25% ang bilang ng mga pasaherong umaakyat sa lungsod ng Pino. Nagsimula raw itong maranasan noong tumama ang bagyong Mirasol at Nando, kung saan may mga naitalang insidente ng landslide sa mga daan paakyat ng Baguio. Muntikan na nga raw matabunan ng lupa ang bus na minamaneho ni Adriano noong manalasa ang bagyong Nando. Mabuti na lang po, sa awa ng Diyos may umabanti sa harapan, naiyabanti ko. Pero nung sumunod yung mga nasa likuran ko, sila po yun ang bagsakan. Mula sa Lingayen, biyaheng Baguio kaninang umaga si Ginang Eva. Dala ang panalangin na sana'y maging ligtas ang kanyang biyahe. Sa mga anak ko lang po. Okay. Mag-stay. Bibisita. Pahirapan daw ang biyahe pa Baguio ngayon dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Kailangan daw ng iba yung pag-iingat dahil maulan at madulas ang daan. Kaya nadagdagan din ang oras ng biyahe mula mahigit 2 oras, naging mahigit 3 oras na. Samantala, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng pasahero, nananatili pa rin sa 15 minutes ang trip interval ng mga bus na biyaheng Baguio, Zambales, Cagayan, Isabela, Pasay at Bolinao. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North, Central Luzon.